Ito po sa ating lahat, nandito na naman tayo, almusal tayo with Neb. Kasama pa rin natin ang ating Panginoong Jesus dahil tayo magninilay sa kanyang mensahe sa araw na ito. No? At sa araw pong ito, atin pong pag-usapan at suriin ang ating emosyon. Tayo po ba ay alipin ng ating emosyon o tayo yung boss ng ating emosyon? Alin po ba tayo doon sa dalawa? Marami po kasi ngayon sa ating kapaligiran o karamihan sa ating mga mamamayan, sa mga tao dito sa mundo, napakabilis po nilang magalit. Ano po? May high blood o walang high blood, ang bilis magalit. Ano po? Ang bilis magtampo, no? Ang bilis sumama ng loob, 'di ba? At dahil po dito ay may epekto ito. Nagkakaroon tayo ng kaaway, nagkakaroon tayo ng galit, may mga sama ng loob, nakakasakit tayo ng mga mahal natin sa buhay. Hindi ho ba? Pero dito rin po ay nasisira din ang ating kalusugan. Ano po? Dahil dito sa mga stress ng ating pagpapaalipin sa emosyon, ay nakakasira din po ang stress ng ating kalusugan. Maring ito pa ang maging dahilan ng iyong high blood pressure o kung hindi, mas lalong baka lumala yung high blood pressure mo at ikaw pa ay ma-stroke. Hindi ho ba? So, napaka-importante po na tayo po ang mag-control sa ating emosyon. Hindi lang po tayo, maring dapat lahat ng tao ay ganun din po ang mga pananaw nila dito. No? Kahinahunan at pagtitimpi, no? Kaya pag maging mahinahon ka, marunong kang makinig, marunong kang umunawa, marunong kang umintindi, hindi ka basta nagre-react, ano po? Pero kapag ka wala ka nun, sigurado ko po, galit agad ang lalabas sa'yo. Sama ng loob, pagtatampo, kung ano man po yung mga pangit na nakaka-stress sa buhay natin, yun ang magiging ikaw at yun ang magiging personalidad mo po. Ano po? So, basahin po natin dito yan sa Proverbs 25:28. Ang hindi pagpigil sa sarili ay tulad ng lungsod na walang pader, no? Kung wala palang pader ang isang lungsod, ay madali pala siyang pasukin ng kalaban, ano po? Madali siyang gapiin at masira. Ganon din tayo, pag wala tayong self-control sa atin, ang bilis pumasok ng kaaway, ang bilis nating magalit, ang bilis nating mainis, no? Tapos masisira ang kapayapaan, ano? So madaling sumingit ang lahat ng yan para sirain ang araw natin at ang ating peace of mind sa araw na yan. Minsan nararamdaman mo po yan, no? Ang ganda ng gising mo, pakanta-kanta ka pa, mamaya biglang masisira na lang yung mood mo dahil nagpaalipin ka sa iyong emosyon. Ano? Ganon po yan. Alam niyo po ba na tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng banal na espiritu para makasama natin dito sa mundong ibabaw? Ang ating pong katauhan ay nabubuo niyan, ano? Ang ating katawan, physical na katawan, at ang ating kaluluwa, no? Tawagin natin ito body and soul. Pero bukod doon, meron tayong Holy Spirit, banal na espiritu na kasama din natin. At itong banal na espiritu na ito, meron itong siyam na characteristics. Kung tawagin ito, mga prutas niya. Ano po? Ito yung joy, love, happiness, peacefulness, patience, no, gentleness, faithfulness, at saka self-control, no? So yung gentleness at self-control na sinasabi natin, siya yung magiging pader para harangan natin ang ating emosyon, na hindi ang emosyon natin ang magdikta sa ating buhay. No po? So dito po nakasulat po yan, ano? Sa Galatians 5:22 and 23, nabanggit ko na po yung siyam. Pero yung sinasabi ko ngang gentleness and self-control, ito po sinabi niya. Ang bunga ng Espiritu ay kahinahunan at pagpipigil sa sarili, no? Kasi hindi ho natin kayang kontrolin ang emosyon sa sarili lang nating lakas. Kailangan natin ng Diyos. Kaya binigyan niya tayo ng
banal na espiritu upang unti-unti tayong matutong magtimpi at magpatawad, ano po, magpakumbaba, at kahit na mainit ang ulo natin, mapupuspos tayo ng banal na espiritu dahil kailangan lang natin siyang gamitin. Parang sandata po yan, no? Ikaw lalabang ka sa gera, ang kalaban mo ay, di ba, ang sa kadiliman, kung anong kayang gawin niya sa atin. So meron tayong sandata, yun ang magiging sandata natin para makontrol natin ang ating emosyon. Ano po, ang ganda po nun kung magagamit natin ito ng tama, ano po. Kasi pag hindi natin ito nagamit ng tama, para itong apoy, no? Ang apoy ay naglilikha ng sunog. At pag may sunog, ang dami yung nasisira, ang daming natutupok na hindi mo na kayang ibalik, ano po. Pero kung ang apoy na nagliliyab sa iyong emosyon ay kaya mong patayin, kaya mong buhusan ng tubig, ano po, maganda po ang kalalabasan. Magkakaroon ng katahimikan, magkakaroon ng liwanag, magkakaroon ng ilaw, ano po? Magkakaroon ng ilaw, meaning maiintindihan natin, meron tayong magandang pangunawa, meron tayong magandang pag-intindi, at wala po itong pagmumula ng ikasisira ng kahit na ano pang relasyon. Ano po? So, napakaganda po ng ating napag-usapan ngayong araw na ito, na huwag natin pabayaan na ang ating emosyon ang siyang mag-control sa ating buhay. Dapat tayong boss ng ating emotion. Sabi nga po sa Jeremiah 17, ano, ako si Yahweh ang sumusuri sa isipan at susubok sa puso ng tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa at mga kilos, no? Kasi sabi ko nga, ang emosyon ay parang apoy, kapag pinabayaan, nakakasunog, no? Pero pag ginamit mo ito ng tama, nagbibigay ito ng liwanag. Hindi mo naman kailangan talagang magpaalipin sa emosyon. Yun po, no? Dahil meron tayong Diyos na tumutulong sa atin at kukontrolin niya ito. Yun po yung sinasabi nung verse na yun. Ano po? So, sana may napulot po tayo rito at magamit natin ito bilang ating kalakasan na tayo ang bida ng ating emosyon. Ano po? So hanggang dito na lang po at bukas na muli, kita-kits tayo sa Almusal Tayo with Neb. Ibalik po natin ang kapurihan sa ating Panginoon at God bless po sa ating lahat.